topic natin ngayon, gallbladder stone, bato sa abdo, tsaka fatty liver. Maraming milyong Pilipino may fatty liver. Fatty liver, pwede maging liver cirrhosis eh. Ingat po, delikado. Yung gallbladder stone, kadalasan inooperahan at marami nagkakaroon ng gallbladder stone. So, magdidesisyon yung mga iba kung anong gagawin paano tatanggalin yung bato, magpapa-opera ba. Kaya lilinawin natin maigi ang explanation, ha? Hindi to makukuha ng 5 minutes o 10 minutes kasi kung kakausapin kayo ng doktor ng 5-10 minutes, hindi nyo maintindihan. So, iisa-isahin natin, ha? Gallstone. Marami meron nito. Paano malalaman kung meron kayong gallbladder stone? Kung di kayo nagpapa-ultrasound, hindi nyo malalaman. Pero maraming at risk sa Pilipinas dahil mataba tayo kumain. Pwedeng taba yung laman cholesterol. Ang laman ng bato. Isa pa, maalat tayo kumain. Sobra alat kumain. Kaya maraming gumagawa ng bato. Nagkakaroon ng bato-bato sa calcium, sa sobrang alat na kinakain natin. At pwede rin mag-uric acid dun sa loob ng gallbladder. Okay, sige, Doc, please. Yes. So, paano nakikita kung merong gallbladder o wala? Nakikita Gallbladder yun. stone. Oo, gallbladder stone at gallbladder, yung itsura ng inyong gallbladder, ay makikita lamang through ultrasound. So, pag nagpa-ultrasound kayo ng tiyan, so ultrasound ng tiyan makikita, or pag nagpa-CT scan kayo, minsan may ibang sakit na hinga ng CT scan, aba ay magugulat, meron palang gallstone. Meron pang mga ibang test na hihingin ng doktor. Maaaring mahingan kayo ng mga tinatawag na HIDA scan, MRI, or ERCP na napakamahal po. Blood test, kailangan din, magtataka kayo, nakita naman bakit kailangan pa ng blood test. So, titingnan nila yung inyong dugo, CBC, SGPT, SGOT, yan, test yan sa liver, amylase, lipase, at lipid profile. Bakit sinama natin ang cholesterol? Kasi malaking bagay ang cholesterol sa ating dugo. Sasabihin, Doc, may sintomas o walang sintomas? Pag may sintomas, yun yung kailangan, dun yung pag-iisipan kung kailangan ng opera o hindi. Pero, yung mga surgeon sinasabi kung wala namang nararamdaman, obserbasyon muna. So, hindi kayo agad-agad operahan. Ililinaw ko simpleng-simple. Pag may gallbladder stone, nakita sa ultrasound lang naman pinakamura. Pwede na yun. Pag may gallbladder stone, ito yung liver, ito yung gallbladder. Lahat ng tao may gallbladder, pwera lang kung naoperahan ka. Pag may bato dito sa loob, makikita ng ultrasound, depende yan. Pag walang sintomas, wala kayong naramdaman, pwedeng hindi operahan. Kadalasan, hindi inooperahan. Kung bato-bato lang maliliit. Pero, oras na may sintomas. Anong sintomas? Masakit ang tiyan, sumasakit pag kumain ng matataba, kumain ka ng mamantika, masakit ang tiyan. Yun, may sintomas. Kadalasan dapat operahan. Kasi yung bato sa loob, nandito sa loob, di ba? Lumalabas yan dapat dito. Pag hindi siya makalabas, kasi nakita nyo po, ang kipot nung cystic duct. Makipot siya masyado. Okay? Sobra siya kipot. So, pag naipit siya dito, lagot tayo. Hindi makalabas yung bato. Ang daming toyo, patis, taba, kinain, nagkabato dito, hindi na lumabas, nabara dito. Yun ang delikado. Maninilaw, lalagnatin, pwedeng mamatay. Yes, so inuulit ko ang mga sintomas. Masakit sa kanang bahagi ng tiyan, yung medyo mataas sa ilalim ng may breastbone. So, masakit sa kanang bahagi pagkatapos kumain. Yung iba nilalagnat, naninilaw, kirot sa kanang bahagi ng balikat o kirot doon sa likod sa pagitan ng dalawang buto nyo sa likod. Minsan nandun yung kirot. Linaw ko lang, yung sakit sa tiyan, pwede kahit saan. Kadalasan sa kanan. Pero kahit kaliwa, kanan, taas, baba, o kahit saan man yan, o kahit parang wala kang sakit na ramdaman, pa-ultrasound nyo na. Yan. Basta may makitang bato,
na nakita sa ultrasound, 100% sure ba ito na yun? Yun, diba? so minsan masakit sa balikat, masakit Yes, sa likod, yung tumutugon sa pagitan likod. ng dalawang bone doon, shoulder bone. Tapos, yung iba parang masusuka or parang hindi matunawan palagi. Yan ang mga nararamdaman nila. Bakit ba nga nagkakaroon ng gallstone? Ba't ba siya tumutubo? Bakit siya nabubuo? Explain muna natin, Doc Lisa, bakit kailangan na may gallbladder. Okay? Kailangan ng may gallbladder kasi ang gallbladder, naglalabas ng bile, yung kulay berde na pag sumuka ka, suka ka na suka, berde na lumalabas. Diba? Ay, nanonood si Dr. Anthony Ang. Ang magaling nating surgeon, taga-opera ng bato sa abdo. Yes, Dr. Anthony Ang, Manila Doctors. Napakabait. Ang dami nating alam na tips sa gallbladder. Tonton, kaya lang mag-guest ka dito sa amin, ha? Para turuan mo. Natin siya. So, siya mag-opera. Sa kanya ko kayo re-refer kay Dr. Anthony Ang, Manila Doctors. Mabait yan. Sabihin niyo, wala kayong pera. Siya bahala. So, yan. So, pag nagkaroon ng bato dito, yun na nga, ang trabaho ng gallbladder, magtunaw ng taba. Kaya pag kumain ka ng matatabang pagkain, sa atin, di ba, mamantika, matataba, magko-contract yan. So, sasabihin ng gallbladder, nako, daming taba kinain itong amo ko, maglalabas ako. So, kakalabas-labas niya minsan, doon naiipit yung bato. Okay? Doon naipit ang bato. So, yan ang trabaho ng gallbladder. Yes. So, inuulit ko, yung bile, likido yun na pangtunaw ng kolesterol, nanggagaling yun sa ating atay. Pero, kung mas marami yung kolesterol kesa dun sa bile ninyo, yung kolesterol, maaaring mamuo at yun ang nagiging bato. Tapos, minsan naman yung bile, maraming bilirubin galing dun sa pulang dugo natin. O kaya kung merong sakit sa atay o sakit sa dugo, mas dumadami yung bilirubin, so nagiging bato din. At kapag hindi nauubos ng lubos yung bile dun sa gallbladder, nagiging concentrated, maaari ring maging bato. So, ang common sense lang, para hindi mahirapan yung gallbladder nyo, huwag masyadong matataba, mamantika ang kakainin. Huwag din sobra dami ang kinakain na mamantika. Mapapagod siya, mapipilitan siya maglabas ng maglabas. So, maraming klaseng bato, pero kahit anong klaseng bato, basta nagbara dun sa gallbladder, sasakit yan. Pwedeng bato sa calcium, merong cholesterol, merong bilirubin, merong uric acid stones. So, kahit anuman yon, kailangan nga babantayan. Lalo na pag sumasakit, yun ang kadalasan inooperahan. Ngayon, sino ang mas nagkakaroon ng bato sa abdo? So, merong mga risk factors. Ako magsasabi, ikaw magsasabi. Ikaw na, Doc Willie. Baka sasabihin nila. Ang tinuturo sa medical school, yung may 4 na letter F. Yes. Okay, Doc Lisa. Number 1, female. Nako, babae. Yung mga babae daw, mas tinatamaan kesa sa lalaki. Pero both pwedeng magkaroon. Number 2, 40 or fertile. 40 years old, fertile. Ibig sabihin, nagre-regla pa. Ito yung mga age ng mga 40 years old. Pwedeng 40, yung iba 50s. Female, mga 40, pwede mas bata, mas matanda. Fat. Pwede ba sabihin fat? Yun, doon masakit. Yun ang pinakamasakit sabihan. Hindi naman siya fat. Cute naman siya. Magagalit ang followers ni Doc Lisa. So, female, 40, fat, and flatulent. Pasado ka rin sa flatulent. Yung laging mahangin dun sa tiyan ninyo. Pwede ba sabihin sa FB Live, flatulent, utot ng utot, mahangin ng tiyan. Kasi nga makahabag, hindi niya matunaw yung taba. Yes. Oo. So, pwede daw ba tanggalan ng gallbladder? Anong mangyayari sa'yo? Hindi, pero dagdagan ko yun. Sabi nila, pag daw bagong buntis or kakapagbuntis pa lang, pwede din. Tapos, high fat at high cholesterol, yung madalas kainin. Yung mga diabetic din daw. Yes, kasi nga diabetic. Mas marami rin silang kinakain. Tsaka yung nag-yo-yo diet o yung mabilis na pagpapapayat, maaari ding risk factor. Bawal mabilis magpapayat. Yan ang risk factor Dapat for gallbladder stone. Yung talaga hindi ka kakain, mahilig ka sa mga intermittent fasting, ingat tayo. May video na ako na intermittent fasting, dahan-dahan lang. Biglang pumayat, nagugulo yung katawan, parang hindi ka kakain. Di minsan, lalong magbubuo.
yung gallbladder stone. Yes, sabi nila pag daw oral contraceptive pills o yung nag-pills, maaari din daw, at saka yung ibang may sakit sa atay, baka rin dahilan kung bakit mas nagkakaroon ng bato sa abdo. Yes, pero palagi ko hindi naman ganun ka-common. Okay? So, yan ang mga babantayan natin. Tapos, ito na yung malaking issue, di ba? Kung meron kayo naramdaman, parang alanganin o medyo kasama kayo sa fat, female, ganon, flatulent, papa-ultrasound tayo. 40. Ultrasound ng buong tiyan, siguro mga 1,200 pesos sa murang laboratory. Pagbandang taas lang ng Paggawa po nyo, wala namang masama doon, malalaman kung may bato or wala. Tapos, yung mga meron ng gallstone ang short term sa gallbladder stone. So, shortcut yung gallstone, pareho ibig sabihin. So, tanong nila, may gamot ba dyan, pampatunaw? Actually, yung kaming mga doktor, may binibigay na gamot pero hindi ganun ka-effective. Ito yung ursodeoxycholic acid. Meron tayong mga pasyente. Ursodeoxycholic acid, binibigay ito sa loob ng 2 taon. Medyo mababawasan lang konti pero normally mahirap Mahirap ma-dissolve sa ganitong klase. So kadalasan, pag may bato at sumasakit, pinapa-opera ng surgeon. Okay? Aabot tayo sa gallbladder flush siya. Intay lang. Wait a minute. So, 2 klaseng opera, pagsasabihin ng doktor. May opera na open cholecystectomy. Opo, maliit lang naman yung yung hiwa. Wag ko kayo matakot, maliit. So, kung gusto niyo ng open, meron ganun yung hinihiwa, ginagawa yun ng surgeon. At mas mura-mura. Pero merong mas maganda. Mas maganda na medyo mahal. Ito yung lap chole. Okay? Kadalasan itong lap chole, kung simple lang yung gallbladder stone mo, wala ka namang komplikasyon, walang nana, mas maganda itong lap chole. Maglalagay sila ng butas, binubutas lang yung tiyan Tapos meron silang computer, para naglalaro sa computer. Tapos meron silang ikaw kaya, Doc Lisa, butasin natin. Pati pusod. So, nakabutas siya. Tapos, meron lang mga instrument. Dinudukot. May 3 may video. Makikita sa video. Hawakan yung gallbladders. Meron silang parang electronic ba, robotic. Kukunin. Hihilahin yung gallbladder. So, hindi na bubuksan. Wala kang hiwa. Meron ka lang maliit na butas. At ilang araw lang ata. Parang 1 day, 2 days. Labas ka na sa ospital. Mas mabilis pong makauwi. Though a little mas mahal po. So, kung may budget, siguro yung lap chole, or kung minsan, duda yung doktor na baka may nana, dun tayo sa open chole. Punta kayo sa surgeon. Yes, marami ng surgeon na gumagawa ng pareho. So, itanong nyo pareho ano yung mas nababagay sa budget ninyo, tsaka depende din sa trabaho ninyo. Kung kailangan yung pumasok na agad sa trabaho, pwede kayong lap chole. Kung hindi naman nagmamadali, pwede yung open chole. Okay? And yun na nga, kung may pera siguro yung lap chole. Tapos, ito po yung malaking issue na, baka mga to, Doc Lisa. Malaking issue na inaral ko. Actually, ilang buwan ko na ito inaaral Itong gallbladder stone flush or gallbladder flush. Nabasa nyo naman, I'm sure, sa internet, di ba? Nabasa nyo na sa internet yung mga gallstone flush, di ba? Ito yung sinasabing iinom ka ng olive oil. Hindi, Doc Lisa, ayusin ko maigi. Iinom ka ng apple juice. Iba-ibang regimen Yung iba sabi, 1 basong apple juice. Iba sabi, 3/4 apple juice. Tapos, sasabayan mo ng olive oil na 1/4 cup. Hindi ko po tinuturo to. Sinasabi ko lang muna. 1/4 cup daw, olive oil. Tapos, lalagyan mo daw ng Epsom salt. Merong 2 tablespoon. Merong 4 na tablespoon. Tapos, sa ibang oras, minsan, ina-alternate mo pa sa lemon juice. Tapos, ginagawa to, yung iba, 1 araw lang. Tapos na. 1 day lang, 1 shot. Yung iba, ang turo, yung pinadala sa akin ng isang kaibigan ko, 6 na araw, sunod-sunod. So, walang clear kung isang araw, 6 na araw. At meron ka pang gagawin 3 days before. 3 days before, walang mantika, walang taba, walang sugar, ulit.
walang mantika, walang taba, o walang sugar. Ang dami mo na hindi nakain doon. Walang processed foods. Actually, tama yung tip eh. Tama yung tip na walang taba, walang sugar, walang processed foods. Pero pagdating dito sa gallbladder flush na binibigay nila, tapos yung mga iinom nito, marami halos magsasabi dudumi sila. At pag dumi nila, maglalabas sila ng bilog-bilog na kulay green. Kaya sasabihin nila, hallelujah, heto na yung bato, lumabas. Po yung bato. Kaya lang, pag pina-ultrasound, kadalasan, nandun pa rin yung bato. Diba? So, nandun pa rin bato. Bakit ang daming nagkakagulo sa internet? Una-una po, ang goal ko lang naman ko, pati ni Doc Lisa, alam niyo naman, diba? Kapakanan ninyo, wala kami na-advertise. Hindi naman ako surgeon, cardiologist ako. Hindi ko naman kailangan kampihan yung isa o hindi. Pero tinitingnan ko yung pinaka-balancing opinion sa gallbladder flush. Okay? Okay, exciting. So, ang pinaka-balancing opinion, tingnan muna natin yung mga experts. Sabi ng Mayo Clinic. Okay? Mayo Clinic, sikat na sikat sa US yan eh. Inaaral ng mga doktor nila. Sabi ng Mayo Clinic, tingin nila hindi effective. Okay? Sabi ng Mayo Clinic, tingin nila hindi effective yung gallbladder flush in siguro 99% na hindi effective. At yung lumalabas na bato, yung mga bato, di ba? Nakakala niyo buo-buo. Sorry, mali pala. Hindi, erase. Hindi lumalabas na bato. Lumalabas ng mga bilog-bilog. Actually, parang bato rin siya. In-examine nila yung lumalabas na parang bato na galing sa gallbladder flush. Ang nakita nila, wala sila nakitang gallstone. Hindi nila nakita yung in-examine nila, yung dudumi ka ng green, na matigas. Hindi siya galing sa gallbladder. So, hindi siya cholesterol, hindi siya bilirubin, hindi siya calcium, hindi siya uric acid. Nakita nila itong mga tumigas, ito nga nilabas ko, dahil po daw doon sa ininom. Siyempre, pag uminom ka ng Epsom salt, uminom ka ng Epsom salt, ang dami. Tapos uminom ka ng olive oil, di ba? Olive oil, Epsom salt, tapos lemon juice, apple juice. Gumagawa na tinatawag nilang soap stones. So, parang bilog-bilog, nagbubuo nga siya, tumitigas nga siya, pero dahil doon sa ininom mo din. Doon sa nagsama-samang olive oil and salt. Oo. Yun pala yun. Kasi kainom nila mo lang maigi. nun eh. Tapos, pina-ultrasound nila, karamihan, nandun pa rin. So, base dito sa sinasabi, pwede natin isipin na hindi effective, di ba? Yung gallbladder flush. Kasi yung nakita ngang lumalabas na bato, actually, semi-solid white balls or green balls. Bakit green? Sa bilirubin, green eh. Okay? Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang kwento dito, may chance ba na pag nag-gallbladder flush ako, mawawala yung bato? Di ba? May chance ba lumabas dito? Actually, sa totoo lang, kahit yung mga doktor sinasabi, may chance na pwede lumabas. Baka, hindi ko masabi percent baka mga 1%. Bakit? Una-una, pinainom mo ng olive oil. Biro mo, 1/4 cup. Siyempre, pag uminom ka ng puro mantika, magko-contract to. Diba? Mapipilitan siya mag-contract. Diba? So, pag nag-contract siya, pwedeng ipilit lumabas talaga yung bato. 'Di ba? Pwede ipilit. Ang problema, kung malaki ang bato mo, tapos pipilit mo lalabas, baka lalo magbara. May isang kaso nabasa ako, nag-gallbladder flush siya, nag-contract sa dami ng mantika na olive oil, nabara dito, lalo siya naoperahan. 'Di ba? So 'yun, malas 'yun. Yung iba naman, Doc Lisa, pakita mo lang. So, uminom siya ng maraming olive oil, tapos maliit lang, lumabas ng kusa, swerte siya. Meron naman, wala lang iniinom, normal lang, healthy diet lang, automatic naman to nagko-contract So, yung maliliit na bato, pwedeng lumabas din naman ng kusa. Na-pick up niyo ba? So, ang ibig sabihin, pwede kusang lumabas. Pwedeng pag inom mo ng olive oil, okay lang, Doc Lisa. Pwede pag inom mo ng olive oil, pati nung apple juice, talagang nag-contract siya, talagang lumabas siya. Pero kung aasa natin, pipilit natin, medyo mahirap.
Yung nanay ko, di ba, si mama, nagkaroon siya gallbladder stone. Ang dami ininom. Olive oil, mali pa ata na inom, apple cider, kung anong halo-halo. Sakit na tiyan niya, dumi siya ng dumi. Pagbalik sa ultrasound, ay doon pa rin yung bato. So, hiwa. Kasi maasim sa tiyan yung apple cider so, hiwa. Pero, meron naman tumawag sa akin nung isang linggo din naman, may baradong. Pag nagbara kasi itong stone dito sa duct, maninilaw Maninilaw siya. Okay na, Doc Lisa. So, maninilaw siya. So, pag nanilaw, yung isang kakilala ko, uminom ng gallbladder flush, 6 days, nawala yung paninilaw. Okay? So, yung bato na nakabara, kailangan niya ERCP. Mahal yung ERCP. Lumabas nga yung bato, pwede sa gallbladder flush, pwedeng kusa lang na wala, pero yung mga mararami niyang bato sa gallbladder, nandun pa rin. At dahil doon, ooperahan pa rin siya. Ngayon, ang tanong nyo, Doc, iinom ba ako ng gallbladder flush o hindi? So, ganito. Para sa akin, kung mayaman ka, may pera ka naman magpa-opera, pwede nang hindi. Kung takot ka magpa-opera at gusto mo mag-try ng gallbladder flush, sa tingin ko, baka wala namang masama kung gusto mo i-try. Kaya lang, syempre, ready ka lang. Kasi pag uminom ka ng gallbladder flush, talagang magko-contract siya. So, pwedeng swerte lumabas, pwedeng magbara, lalong lumala. Ito lang kaya ko ina-explain yung gallbladder flush. Marami akong pasyente, walang pera. Dami akong pasyente nakikita, walang pera, barado na yung stone dyan, at madilaw na sila. At wala nga pera pang hospital So, ewan ko kung tama o mali. Pero para sa akin, sabi ko, di ba, para sa wala na siyang pera, hindi siya maka-operahan. Hindi siya maka-ERCP. Hindi siya maka-ERCP, hindi rin niya maka-operahan to. Gusto niya mag-gallbladder flush, di okay na. Di ba? Kung may libre tayong operasyon sa bansa, ay wag mo na inumin Madilaw ka na, may lagnat ka na, dali na sa ospital, buhay ka na. Pero kung sarado yung ospital, wala kang pera, kaysa mamatay sa bahay, edi try mo na yung gallbladder flush. Di ba? Pero hahanap pa rin ng pera kasi mas safe nga yung sa operation. Okay? Pakipanood na lang po ulit kung nalilito kayo. Advice, kung ako may gallbladder stone, siguro, baka uminom ako konting apple juice o lemon. Pero yung Epsom salt, hindi ako masyadong hot doon kasi salty. Maalat po masyado. Hindi, magnesium yun magnesium. Tapos yung olive oil na 1/4, parang syempre, mantika yan. Baka biglang mag-contract, di ba? Ayaw mo rin ganun karami. Pero yung apple juice, tuloy nyo. Walang problema. Lemon juice, inumin nyo. Healthy din yan. Okay? Sana po malinaw doon sa gallbladder flush. Nasa sa inyo, pero nililinaw ko lang. Yan po, marami ng pag-aaral. Merong mga websites na mga doktor, na kahit yung mga layman din, anti-fake news sila, anti-quackery. Tinitingnan natin. So, most of the time, hindi effective. Pero may pakonti-konti na chumachamba. Diba? Yes, Doc Lisa? So, paano prevent? Maiwas na. Doon na tayo sa iwas ng gallstone. Better. So, wag pong yung fasting o yung hindi pagkain sa tamang oras. Unti-unti lang ang pagpapapayat. Tamang timbang. Wag po tayong magpapataba masyado. Tapos, low fat lang ang kinakain. Before and after surgery kahit po halimbawa nakapagpa-opera na rin kayo, mas maganda yung medyo low-fat diet. Ano po ang example ng low-fat? Halimbawa, pagdating sa gatas, piliin nyo na po yung skim milk or fat-free or non-fat. Iwas sa mga cream, yung mga whole milk, ice cream, tsaka yung may gata. Pwede po ang eggs. Tapos, ang pwedeng source nyo ng protina isda. Yung isda, chicken, tsaka yung mga tinanggalan na taba ng baboy, baka. Okay. So, ako muna, Doc Lisa. Sige. Okay. Pag natanggalan ng gallbladder, kadalasan tumataba. Diba? Kasi wala ka na pantunaw ng taba Diba? Wala na pantunaw. So, kung kumain ka ng oily, wala magtutunaw nun. Talagang kukuluan tiyan mo, lalabas ka, takbo ka agad sa CR. So, yung mga natanggalan ng gallbladder, kailangan talaga low-fat diet.
para hindi tumaba, kundi lalaki yung tiyan. Diba? So, yes. Yes, pagdating naman sa kanin o dun sa inyong mga breads, pili kayo ng mga wheat bread or whole grain, iwas muna dun sa mga muffins o yung mararaming butter tulad ng muffins, croissant, donuts, biscuits, plain rice na lang imbes na fried rice. Pagdating sa sauce, iwas dun sa may mga drippings, yung may cream, tsaka yung gravies na may dripping ng karne. Pagdating sa dessert, sherbet na lang or yogurt kasi yung ice cream, creamy yan Pagdating sa pasta, red sauce na lang imbis na cream sauce. Yan po yung mga example. Tinitingnan ko yung mga comments kasi maraming naniniwala doon sa gallbladder flush. Sinabi ko yung pros and cons nasa sa inyo, pero kung sa akin yung apple juice pwede yan. Di ba? Wala naman masama sa apple juice. Healthy naman yung apple Oo, kung ano man, mag-contract man siya, yung gallbladder, okay lang yun. Lemon juice, wag lang masyado matapang. Doon lang ako medyo alanganin sa Epsom salt na 4 tablespoons. Sobrang dami yun Salt yun, talagang magiging bato yun pag ginain mo. Meron nga nagpo-promote ng gallstone flush, sabi niya sobra dami 4 tablespoons, 2 tablespoons lang. Pero marami pa rin yung olive oil, pwede mo isawsaw, pangluto, pero kung isang baso, di ba? Parang tingnan natin kung may common sense or wala. Okay, sana po malinaw. Pero pag sumasakit na talaga ang tiyan nyo, ay pa-opera na lang. Mabilis lang yun. Mabilis lang yung opera. Hindi po delikado, hindi nakakamatay. Anong risk? Maliit lang ang risk ng operation. Parang appendix lang yan Diba? Bali wala yan sa mga surgeon natin. Kayang-kaya sa Pilipinas. Hindi na kailangan mag-abroad sa government hospital. Kayang-kaya. So, paano tayo iiwas sa gallstone? At ito po, mas maganda, paano iiwas sa fatty liver? Kasi, ang daming Pilipino may fatty liver at ang pag-iwas sa fatty liver at gallstone, pareho. Iisa. Pareho di ba? Yung gallstone, kadalasan taba, asin. Fatty liver, ganun din, taba din, di ba? So, sa fatty liver, 20% ng kababayan natin meron. Sa Pilipinas, palagay ko, mga 30% yan Nababalot ng taba. Pakita mo, Doc Lisa, yung atay. Yan. To. So, yung atay, nababalot ng taba. Okay? Pag nabalot siya ng taba, pwedeng tumaas yung liver enzymes nyo. Pwede kayo magpa-blood test, SGPT, SGOT. Oras na tumaas yung SGPT, SGOT nyo, lalo na paglampas 3 times the normal. Kung di nyo maintindihan, normal kasi mga 40 So, 3 times the normal, 120. Ang taas na nun. So, pag more than 100, namamaga na yung atay. Delikado ba ang fatty liver? Dati, ang fatty liver, wala. Fatty liver lang yan. Di ba? Fatty liver. Pero ngayon, lately, iba na usapan. Hindi ako nagsabi. Sabi ng expert natin sa Pilipinas, sikat si Dr. Augusto Litonhua. Parang isa siya sa pioneer sa endocrinology. Nag-usap kami. May edad na siya siguro. Naman ko ilang taon na si Sir. 75, 80. Sabi ni Sir, Willie, sabihin mo sa mga followers mo, mag-ingat sa fatty liver. Kasi ang fatty liver ngayon, connected sa diabetes At nagiging number 1 cause of liver failure. So, nakakatakot. Fatty liver lang, magiging liver failure. Pag nasira ang liver, alam niyo naman, liver, di ba? Kaya tinawag na liver, pampabuhay. We need the liver para mabuhay to live. So, pag wala yan, maninilaw, mamamayat, at talagang pati yung dugo, hindi na magbubuo ang dugo natin. At sabi ni Dr. Litonhua, epidemic na. Ibig sabihin, dumadami po ang may fatty liver. Sa ibang bansa, parang 40%. Wala pa tayong pag-aarvin mo, 40% ng tao may fatty liver. Ang fatty liver, 2 klase. Okay? 2. Parehong kasalanan natin yung 2. First, kasalanan is alcoholic fatty liver. Okay? Ibig sabihin ng alcoholic fatty liver, sa kakainom ng alak, pati beer, hard drinks, nasisira ang atay, di ba? So, para dito, 0 alcohol. Hindi po drinking in moderation. Ang drinking in moderation sa walang fatty liver. Kung may fatty liver kayo, drinking is 0. 0, wala. Bawal. Okay?
Kasi sira na yung atay, may sira na, may inom ka pa ng alak. Yung in moderation na drinking para sa walang fatty liver. So number 1, alcoholic fatty liver ka ba? Or yung pangalawa, ito yung non-alcoholic fatty liver, sabihin sa dami ng taba at mamantika at fast food na kinakain. So itong gamutan natin sa fatty liver, iwas sa lahat ng alak. Totally zero. Okay? Number 2, kung overweight ka, magpapapayat. Sinabi na ni Doc Lisa. Number 3, alam niyo na yung mga oily foods. Matatamis din kalaban. Yung matatamis yan ng kalaban ng fatty liver. Tapos yung tinuro ni Doc Lisa, magulay, fish, nuts. Okay naman olive oil pero konti-konti lang. Huwag naman yung isang baso, di ba? Sobra-sobra. Healthy siya kung pa konti-konti. Ang green leafy vegetables, maraming antioxidant. Exercise, pangontra sa lahat. Mataas ang sugar daw nila. May diabetes. Anong gagawin para bumaba? Di, takbo-takbo ka. Diba? Pag tumakbo-takbo ka, lakad-lakad, yung muscle mo, gagamitin niya yung sugar. Diba? Bababa yung sugar mo. Diba? Kasi ginagamit mo, nagpapapawis ka. Kung may diabetes, gagamutin. Diba? Kung mataas ang cholesterol, yan. Mataas ang cholesterol, kaya lalo na fatty liver. Diba? Ito isa, magandang gamutan sa fatty liver, yogurt at probiotic. Bira ko lang ito naririnig. Pero may mga pag-aaral na yan. Pag uminom ka ng mga, pwede na rin ng Yakult, pero medyo konti lang ang medyo mahina. Oo. Meron ding yogurt, ano ba? Mga Nestle yogurt, kung ano mong yogurt gusto nyo. Pero merong mas malakas na probiotic. Yung iniinom kong, actually, tablet siya Meron sa mga, tingin kayo sa mga healthy product store. Ang tawag dito, ano tawag na? Probiotic. Probiotic, lactobacillus. Mga lactobacilli na nasa capsule. Pwede rin yun, nirecommend nung doctor ko. Okay, so kung hindi nyo kaya yun, ano na lang, yogurt, may tulong. Ingat po sa pag-inom ng gamot. Okay? Kung uminom kayo ng gamot, paalam muna sa doktor. Kasi lahat ng karamihan ng gamot na iniinom natin dumadaan sa atay. Bakit dadaan sa atay? Kasi pag ininom mo yung gamot, pag wala tayong atay, ma-overdose tayo Yung atay ang nagme-metabolize, dinidegrade niya, inaalis niya yung gamot. Parang tamang-tama lang sa'yo at maaalis yung gamot. So, bawal ang pag-inom ng maraming gamot sa meron ng sira sa atay. Kahit paracetamol, bawal. Hindi man bawal, ingat. Unti-unti. Paracetamol, aspirin, mga antibiotic, hinay-hinay, paalam mo na sa doktor. Lalo na kung meron kang fatty liver or may sira sa atay. Tapos, may magtatanong, Doc, anong supplement para sa fatty liver? Tinanong ko na yung mga gastroenterologist wala silang gano'ng nire-recommend Oo, kasi sa akin, titingnan ko, kung meron kayong pag-aaral, tingnan natin kung may benefit. Open naman ako Pero sa nakikita ko, common sense mataba yung atay. May taba yung atay. So, ang treatment, iwas taba. Diba? Iwas taba, bawas sa kinakain, diba? Kung kaya nyo mag-vegetarian, mag-exercise, yun para sa akin mas effective. Mas effective yung healthy lifestyle para gumaling yung fatty liver, gallbladder stone, para hindi dumami yung bato, pati diabetes, high blood, lahat gagaling kung susundin nyo lang yung mga healthy lifestyle tips natin, yung sa mga kinakain at doon sa exercise. Hindi ako gano'ng umaasa sa mga tableta o mga supplement Kung gusto nyo uminom, pwede kayo uminom, pero hindi siya ang pinakagamot. Ang pinakagamot, kailangan magtitino tayo.